Magandang umaga po mga kaibigan. Ayan, andito na naman po tayo sa munting kusina ni Lola Inday. Hindi ko na ipapakita yung aking mukha. Baka mawalan pa kayo ng gana kapag kayo kumakain. Yan. Balatan po muna natin itong mga sibuyas. Ang atin pong menu ngayon ay paksiw na isda. Ate Mayka, 2 pirasong siling haba, yung pangsigam. Yung kulay green. Yan, nagpabili po tayo ng luya kasi naubusan po tayo ng luya. Kapag paksiw po, kailangan talaga may luya kasi para pang bawas sa lansa ng isda. Alam niyo po, ang dapat na ulam namin ngayon, ipapaluto dapat ng manugang ko ay yung manok na caldereta style. Pero sabi ko mamaya na lang. Mamayang gabi na lang. Kasi yung isda namin dyan parang 5 araw na. 5 araw na sa freezer. So kailangan nang lutuin. Ayan mga kaibigan ang ating sibuyas. So, diba? Ihalo natin yan sa ating paksiw na isda. Actually, hindi lang isdang ano ba yung isda na yan? Parang matambaka o parang yung pinsan ng matambaka. Pero ilalagay ko na rin po yung dilis kasi kapag ibang luto ng dilis dito sa bahay, hindi po nila kakainin. So, isama ko na po yung dilis. Kasi bakit? Kasi si Lolo Dodong bili ng mga isda. Tapos, andyan lang naka-stock. Pag hindi ko ginalaw ang isda, walang magluluto. O, ayan. Ang Lola Inday nyo ha. Tingnan nyo, karatista yan. Pak! O, ganyan lang. Mga pisa-pisa lang ng ng bawang. Alam niyo naman ang mga lola, ang mga nanay. Mga karatista yan pagdating sa bawang. Ayan, aray ko. Masakit pala. Yan. Para mapisa ng gusto. Yan. Kasi kapag paksiw, hindi ko na yan ginagayat ang bawang. Pinipisa ko lang. Pati yung luya. Pinipisa ko lang kasi ay, nako. Pag pinino ko naman ng slice, nagre-reklamo sila kasi halo daw sa kanilang kanin. So, yun. Pisain ang luya. Ayan, aray ko. Masakit din pala. Pero alam niyo, itong mga kamay natin ito yung mga sanay bugbog ng sibuyas at saka bawang at saka luya. Ayan. Yung paggalit ka sa mundo, dito na lang sa bawang natin daan ang ating galit. Huwag na sa iba. Huwag na sa tao para walang masaktan. At least, ang bawang, pisain mo man yan paulit-ulit. Walang reklamo yan. Wala ring ganti yan, di ba? Pero kapag ang tao sinaktan mo, tapos paulit-ulit, ay, karma. Hindi man makaganti sa'yo ang tao, pero ang Diyos naman ang gaganti laban sa'yo. Dahil sinasabi ng Panginoon sa mga naaapi na akin ang paghihiganti. Ako ang maghihiganti laban sa iyong mga kaaway. O dito ba? Kaya huwag tayong maghiganti sa kapwa-tao. Dito lang tayo maghiganti sa sa bawang para mapit-pit man siya, hindi siya nakakaramdam ng sakit ng kalooban. Pero yung tao, na pinit-pit mo ang buong pagkatao ay haluin man. Ito na po. Nanak. Diba? Ang bilis ni Ate Mayka. Dito na ang ating luya at sili. So yun nga mga kaibigan. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Alam mo ito si Lola nyo Inday. Ito si Really Mix Content. Si Really Mix Stories.
Hindi mo tumawari kung seryoso. Hindi. Hindi po mga kaibigan. Seryoso po ako pag seryoso yung aking topic. Pero pag medyo hindi po masyadong seryoso, so kailangan din po nating tumawa, di po ba? Yun nga. Kapag galit tayo, dito na lang sa sibuyas natin at bawang idaan. Wag na sa ating kapwa. Kapag inapi tayo, edi panalangin natin na makakilala din sila sa Panginoon para hindi na sila mang-aapi. Nakakatakot yun mga kaibigan. Okay, seryoso na to ha. Pero nakakatakot po ang sinasabi ng Panginoon. Anumang panukat ang ginamit mo laban sa iyong kapatid o laban sa iyong kapwa ay siya din gagamitin ng Diyos na pangsukat o panukat laban sa iyo. So, kung ano po ang ating itinatanim, yun din po ang ating aanihin. Wala pong grafting sa spiritual. Kung ano po ang ating itinanim o ating ginawa, ay yun din ang babalik sa atin. Kung gumawa tayo ng mabuti, kabutihan din ibabalik ng Diyos. Kapag maawain tayo, mahabagin tayo, habagan din po tayo ng Panginoon. Kapag tayo po ay hindi nagdamot sa ating kapwa, hindi rin tayo pagdadamutan ng ating Diyos. Yan. Kapag pinakain natin ang ating kapwa na nagugutom, pakakainin din tayo ng Panginoon. Hindi rin tayo gugutomin ng ating Diyos. Kaya kung ano lang yung ginagawa natin, yun lang din ang balik sa atin. Kaya manatili po tayo sa buhay na laging maganda ang ating ginagawa. Kasi yung tunay na kagandahan ng gawa, yan po ay bunga na ng ating pananampalataya sa Panginoon. Nakakagawa po tayo ng mabuti, yung totoong kabutihan na walang panunumbat. Yan po yung tunay na galing sa Panginoon. Ayan. Ito po, itatabi ko yan. Ito po ang gagamitin natin para mas malaki-laki. So, wag po tayong gumawa ng bagay na walang kalakip na pag-ibig. Ibig sabihin, tumutulong tayo kasi mahal natin ang taong yun at nahahabag tayo sa kanya. Hindi yung tutulong tayo kasi sobra-sobra naman. Tutulong tayo para makita ng mga tao na matulungin tayo. Hindi po eh. Kapag tumutulong po tayo, tayong Diyos lang po yung dapat makaalam. At siya lang nakakakita ng puso natin kung ano yung uri ng puso natin habang tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. At kapag nakita ng Diyos yung uri ng ating kabutihan o pagtulong sa ating kapwa, ay may kalakip talaga na pag-ibig ng Panginoon. Iba pong balik yun eh. Alam niyo po, kapag mahal na mahal mo ang isang tao, di ba? Lahat ibibigay mo. Ganyan din po ang Diyos. Kapag nakita, higit pa doon, higit pa sa pagmamahal ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang napansin ko lang, kapag nakita ng Diyos yung pagmamahal ng puso natin sa ating kapwa, yun po ay kakaibang kakaibang pag-ibig din ang ipapadama ng Diyos sa atin. Pag-ibig na may kalakip na biyaya. Ayan po, teka lang karatihin ko muna itong tumatalon pa yung tumatalon pa yung luya. Buhay pa. Ayan. Pitpitin lang po natin kasi may kaartihan po itong mga anak natin kung minsan nagrereklamo sa pino na na luya. So yun, kumbaga hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang timbangin ang pag-ibig ng Diyos. At walang pwedeng magturo sa Diyos kung anong gusto niyang gawin. Kapag natuwa ang Diyos sa buhay ng isang tao na patuloy na gumagawa ng kabutihan, sa kanyang kapwa na ang Diyos ang napaparangalan, kakaiba po yun na pag-ibig ang ipaparanas ng Panginoon. Yan po yung mga unexpected blessing na sinasabi natin, yung mga panahon na hindi natin inaasahan. Ay bigla pong kumikilos ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Kaya kung minsan na-amaze na lang tayo, bibigla na lang tayo, grabe si Lord, magaling naman. O, diba? Huwag natin gawin yung isang bagay na, tutulong ako kasi alam ko pagpapalain ako ni Lord. Huwag ganun.
tutulong tayo at yun ang bahala kung ano ang gagawin niya sa atin. Basta sa lahat ng ating ginagawa, kapag tama, tama ang balik. Kapag mali, mali din ang balik. At kapag kasalanan, buhay na yun ang kapalit ko minsan. Dahil ang sabi ng Diyos, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Dalawang bagay, kamatayang spiritual at kamatayang physical. At yun ang nakakatakot. So, yun. Mga kaibigan, ang tema ng buhay na kung nasasaktan man tayo, siyempre po, tao tayo, di ba? Talagang iindahin natin yung sakit. Pero, saan tayo pupunta kapag nasasaktan? Siyempre, sa Panginoon, sasabihin natin sa Lord na, Lord, alam mo, nasaktan ako. Ang sakit talaga, Lord, ang nararamdaman ko. At saka nagagalit talaga, Panginoon, ang puso ko. Pero, ayokong gawin sa Kanya yung ginawa niya sa akin na sakit. Kaya, tulungan mo ko, Panginoon, na mapawi yung aking inis, yung aking galit, yung aking puot at hinanakit sa taong panakit. Yan. At ang Diyos po ay talagang gagawa po ng himala. Ayan, nilagay ko na po ng luya sa ilalim. Andun ang luya sa ilalim. Tapos nilagay ko po itong isda. Tapos, ito mga kaibigan, ha. First time ko po itong gagawin na hahaluan ko po ng dilis yung malaking isda. Kasi nga po, itong dilis na binili ni Lolo Dudong. Ay! Si Lolo Dudong. Ba't naman kasi bili ng dilis? Ako, bumibili ako ng dilis pero kasi ako lang kasi ang kumakain ng dilis dito eh. Si Lolo Dudong yan, konti lang. Pa timing lang po yung bili ko ng dilis. Ito naman si Lolo Dudong eh. Pero okay na rin. Thank you Lord sa dilis. Ayan po. Yan. Andiyan na po yung isda natin malalaki. Ngayon, ilagay po natin itong dilis. Nahugasan po yan po ulit-ulit. Tapos, lagyan po natin siya ng bawang-bawang dyan. Para pag kumulo, ayan, ang mga sibuyas dyan. Tapos, ibabawan pa rin natin siya ng dilis. Ayan, mga kaibigan. Salamat sa Diyos at mayroong nilikha ang Diyos ng mga dilis at mga isda na iba't ibang klase. Yan po ang ulam namin ngayong tanghali. Tapos yung gustong magsabaw, kumuha na lang ng malunggay. Magpakulo ng tubig. Maglagay ng isang noodles. Maglagay ng isang itlog. Maglagay ng malunggay. Ayan, may sabaw na sila. O, ayan. Tapos ilagay po natin itong sibuyas at bawang. Ayan po. O, di po ba? Ayan. Ganyan na yan. Tapos, lagyan po natin siyempre ng suka. Ayan mga kaibigan, yung suka natin ay sukang Ilocos. Galing po ng Ilocos ito. Ito po yung ginagawang base. Yan. Huwag po natin lagyan na ng tubig. Yan, maluto na lang yan dyan sa suka ang Uy, parang maasim yun. Tapos, lagyan natin ng konting paminta. Ito. Ang araw wala namang paminta ang suka eh. Ay, ang paksiw eh. Suka lang, asin, tapos. Ano po ba? Wala nga mga nung araw eh. Mga luya-luya. Kasi ang hirap maghanap ng mga luya. Pati mga sibuyas sa bayan mo pabibili. Ay, ang buhay isla ng araw. Lagyan natin ng asin. Yan. Dito sa taas ang asin para pag kumulo at least unti-unti siyang bababa. Yan po ang ating asin. Hindi po ba mga kaibigan? Yung mga anak ko na ayaw mga ganitong luto, ay nako, tinitikis ko yan. Dito yung ipagluluto ng ibang ulam. Matuto silang kumain ng kung anong meron dito sa kusina. Tapos mga kaibigan, lagyan natin ng konting sarap. Not sponsored ha mga kaibigan. Ayan. Marami pa rin naman ito. Siyempre po, pag ganyan edi takpan na natin. Ay hindi, meron pa tayong ilalagay pala mga kaibigan.
Itong ating mahiwagang siling pangsigang, pero pwede rin siya sa pangpaksiw. Yan po. Yan, hugasan ko muna mga kaibigan ha. Yan, dito natin ilagay upang sa ganon yung kanyang konting anghang pababa. Malagyan lahat ng ating mga isda. Yan. Atin na pong isalang. Isalang na po natin ang ating paksiw na tawag dito. Paksiw na isda. Na isdang ano to teka lang. Isdang alumahan yata. Alumahan. Tapos dilis. Ayan. Buksan na natin mga kaibigan. Sandali lang naman po itong lutuin. Ayan. Habang nakasalang mga kaibigan, kwento-kwento muna tayo. Pero kailangan ko pong dalhin ang ating kamera dito sa lababo kasi maglilinis po tayo ng lababo habang nakasalang ang ating siw. Ay, ang buhay ng teka, sayang to. Lagyan natin dito ang sibuyas. Tira. Ang buhay ng isang nanay, di ba mga kaibigan? Alam nyo, umabot na po ako ng 60 years old at nagsimula po ako magpamilya 20 years old lang. Pero yung pag-asikasa sa pamilya, sinimulan ko na po yan sa aking mga magulang, mga kapatid. Ano talaga naman. Kung minsan parang nakakatuwa nilang isipin na dumating din yung panahon na nakapagluto ka para sa mga magulang, nakahain ka para sa mga magulang, nakahain ka para sa mga kapatid, na ipaglaba mo sila ng damit, di po ba? Yan yung mga mga pribilehiyo ng buhay na alaala na lang ng ating nakaraan. So, ang buhay ng isang tao, wala pong katapusan ang wala pong katapusan ang responsibilidad sa buhay. Lagi po tayong on the job, lagi kumbaga hindi pwedeng talikuran yung duties ng ating mga buhay sa ating pamilya. Kaya ako po sanay po akong sanay po akong maglingkod sa pamilya. Ng araw po ng mga bata pa kami, kapag dumarating sa aming bahay yung mga yaman, yung mga may kaya na kamag-anak na kagabayan, lahat po kami abala. Doong merong hahabol ng mga manok na kakatayin kasi may darating na bisita, mga kamag-anak na may kaya sa buhay. Kailangan ang ulam ay manok, kailangan may pritong isda, kailangan ay mayroong minatamis. Ang nanay ko may hilig po yung gumawa ng minatamis na saging. Inong araw marami pong saging na ang aking mga magulang, lalo na po ang aking tatay, mahilig po yung magtanim. Kaya ang paligid po ng aming bahay ay puro po tanim. At nakakatawa na mga kaibigan, kapag may mga parating na kamag-anak na mga may kaya sa buhay, tayong mga nakatira sa baryo ay abala. Talagang lahat ay kumikilos. May nagluluto, may nagkukudkod ng nyug, may naglilinis, may nag-uawalis mula doon sa harapan hanggang likuran para walang masabi ang bisita. Tapos ang nanay ko ilalabas yung mga
pinggan namin na hindi man namin nakakainan o nagagamit. Pambisita lang ba. Tapos, kailangan yung sahig namin na kawayan, makintab. Basta dapat lahat malinis kasi may parating na bisita. Yan. Tapos, yung pinakamasarap na bahagi ng pagkain ay para sa bisita. Tapos, kami naman, ang second batch na kakain, itong ano yung natira, yun ang kakainin namin. Kung minsan, pag doon pa makikitulog, sila yung nakakatikim ng malinis na kumot. May mga paburda-burda pa. Tapos, bababa kami sa mga higaan. Kung nakakatre ka, doon ka na lang sa lapag. Kasi ang higa doon ay ang bisita. So, ganyan po ang sitwasyon ng buhay noon sa makalumang sitwasyon ng buhay. Pero, may mga gumagawa pa rin naman ang mga ganyang sitwasyon ngayon. Kaya ang kaibahan noon ay parang napakahalaga ng mga tao na bibisita sa'yo kasi lahat ng pinakamaganda, lahat ng pinaka-the best, ayun ang ating ihahain sa kanila. Pero nung ako yung nagkaisip na, dahil hindi naman kami madalas pumunta sa bayan o makikain sa aming mga mag-anak sa bayan, nung dumating naman sa punto na parang fiesta sa bayan namin o Pasko, mga ganun lang naman ang ang mga panahon ay yung first time ko pong nakarating sa bahay ng kapatid ng aming lola sa bayan. Akala ko po yung entertain o yung pag-asikaso namin sa mga kamag-anak na taga-bayan, ayun din yung uri ng pag-asikaso nila sa kanilang mga kamag-anak na taga-baryo, mga kaibigan. Akala ko po ay gano'n din, pero iba po pala. Ayan mga kaibigan, kumukulo na yung ating paksiw. Tikman ko po muna. Baka kulang ang alat. Kulang nga kaibigan, mga kaibigan. Kunti pa. Yan, kunting asin pa. At yun nga mga kaibigan, yung unang pagkakataon na makapunta ako sa bahay na maganda. Ang sahig ay tablang na parang tablang first class na kahoy yung nara. Tapos maraming yun eh. Siguro ang edad ko yung mga 6 years old. Ang dami pong tao doon sa bahay nila. Marami silang bisita kumakain. Kaso akala ko makakaupo ako doon sa sa mesa nila na napakaganda. Pero hindi eh. Nakita ko yung nanay ko nandoon sa kusina, naghuhugas ng mga kinainan ng bisita. Tapos ako nandoon sa isang tabi, hindi pinapansin. Na yung wala man lang ba yung design ng pag dumarating yung mga taga-bayan ng mga may kaya sa buhay, excited ka. Talagang yung full ka, yung pag-entertain ay buong buo. Pero naranasan ko po yung nandun ka lang sa isang tabi, hindi ka pwedeng umalis doon sa kung saan ka pinaupo. Kaya patingin-tingin lang ako sa kanila. Tapos habang naghuhugas yung nanay ko sa tawag dito sa kusina ng mga kinainan ng mga bisita. Hanggang sa natapos yung bisita, baga naubos, umalis na. Tsaka lang po kami sinabihan ng lula ko na, sige na, kumain na kayo. Kumain na kayo, Malia. Yan ang tawag niya sa nanay ko. Kasi ang Malia po ang pangalan ng nanay ko. Pero hindi po doon sa mesang maganda. Kundi andun po kami sa kusina. Nakaupo po doon kami ng nanay ko. Tapos may nakita po akong pinakain sa bisita eh. Alam niyo po, yung peanut butter pala yun. Talagang pinangarap ko ano kaya ang lasa nun. Kasi pinapahid-pahid doon sa malalaking parang
pandesal na malalaki. Pinapahid-pahid ng mga bisita, tapos kakainin. Tapos, gustong gusto kong matikman. Talagang sabi ko sa nanay ko, kumuha ka naman yun, kung anong lasa yun. Peanut butter pala yun, mga kaibigan. So, for the first time, at the age of 6 years old, nalasahan ko po yung lasa ng peanut butter. Kaya nga po, nung natuto akong gumawa ng peanut butter, mga kaibigan, talaga pong lahat ng matatanda sa amin, mga kamag-anak na kaya kong abutin, yung habang buhay pa, yung mga tiyo-tiya ko sa pinsan ng mga nanay ko. Basta kung sino po yung mga nakikita ko pang mga tao na nandoon sa amin, pinatikim ko po sa kanila yung ginawa kong peanut butter. Yan po ang katotohanan. Yan po ang kwento ng Religions peanut butter. Yan po. Kaya, yun po, parang hindi talaga magkapareho ang entertain ng mayayaman sa kamag-anak na mahirap. Pero yung mga mahirap, hindi rin po nila yun mapantayan ang pag-entertain sa mga mayayaman na kamag-anak. Ano po. Kasi kung kami ay pinakain lang doon sa kusina, nakaupo sa isang tabi, pero yung mga bisita namin, maluwag na maluwag at is sila at home na kumilos sa loob ng aming kusina, sa loob ng aming maliit na balkonahe, sa loob ng aming bahay. At pagkatapos nga po yun, nakaupo pa sila doon sa aming konting munting balkonahe habang nagpapapay-pay-pay-pay, habang kumakain ng mga niluto ng nanay ko na minatamis. So, yun mga kaibigan, ganun ang buhay. Kaya lahat ng gumawa sa atin ng hindi tama at hindi maganda, huwag po tayong magkaroon ng habang buhay na tampo, galit sa kanila. Lumaya po tayo doon sa kwento ng kahapon. Kung nagawa man nila noon, malamang hindi na po nila magagawa ngayon kasi karamihan po ng mga taong ganon ay wala na po sa mundo. Hindi ko po alam kung nakakilala talaga sila ng totohanan kay Kristo. Kasi nakita ko naman po pala simba pero patuloy na mapang-api. Ang tatalas pa naman ng mga bibig na para bang pag-aari nila ang kapwa-tao nila. So, yun, kumbaga sa panahon ito kung may mga gumagawa pa ng mga ganong pag-uugali, patawarin po natin sila kasi hindi po nila nararanasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kaya nagagawa pa po nila yung mga bagay na hindi tama sa kanilang kapwa o sa kanilang mga kadugo, sa kanilang mga kapamilya. So, yun lang mga kaibigan. Ang nais kong iparating na huwag po tayong maghiganti o huwag tayong gumanti sa mga tao na gumagawa ng hindi mabuti sa ating mga buhay, bagos atin silang ipanalangin na makakilala talaga sila sa Panginoon upang sa ganon hindi na po nila magawa pang muli. Ay, ang init pala yung mga bagay na ginawa nila sa mga nakaraan. Ayan mga kaibigan, pero patutuyuin ko pa po yan mga kaibigan kasi mas masarap po yan pag tuyo. Parang hindi po masarap kapag may sabaw-sabaw. Mas maganda po yung tuyo. Tapos bago ako magtatapos mga kaibigan, sa amin, sa isla namin, kapag paksiw po ang ulam, alam niyo po ang katerno niyan, kinudkod na niyog, yung pinong-pino ang pagkakudkod. Ang sarap po talaga yan sa panglasa, yung paksiw at saka kinudkod na niyog. Yan po yung nakasanayan namin sa aming isla. Yan po ang kinagisna naming pagkain. Paksiw plus kinudkod na niyog. Ang sarap po niyan. Ewan ko, may kanya-kanya po talaga tayong panlasa. Bawat lugar ay may kanya-kanya pong recipe na talagang nakakapukaw ng damdamin. Ay, grabe nakakapukaw ng damdamin. So, ayan po mga kaibigan. Basta ganun lang po ang ating gagawin, magpatawad. Hindi man natin makalimutan, pero kapag naalala natin, yung tumatawa na tayo, hindi na tayo nagagalit at hindi na tayo napapaiyak.
So, magmahalan lang, mahalin natin ang ating Diyos sa buong puso, buong isip, buong lakas, at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. Ang masakit sa atin ay masakit din sa iba, kaya wag na nating ipadama sa kanila yung sakit upang sa ganun, wala na pong masasaktan, edi wala na magagalit, wala na tayong kaaway. O di po ba? So, hanggang dito na lang mga kaibigan, ang kwento na naman ng inyong Nanay Really Mix Stories, Nanay Really Mix Content Reels. At lagi kong sinasabi na ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy na maranasan natin ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Diyos. Higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Bye-bye po!